Lung cancer stage 4. Pero Dok, ang bata-bata ko pa po at hindi din po ako naninigarilyo. Baka naman kung nagkakamali kayo. Gulat na tanong ni Ashley. Ilang araw na siya nahihirapang huminga kaya nagpa-check up na siya. Sumailalim siya sa x-ray at CT scan. Ang diagnosis ng doktor ay talaga namang gumimbal sa kanyang buhay. Bata pa siya. 24 anyos pa lamang siya at napakarami pa niyang pangarap sa buhay. Hindi lang naman sa paninigarilyo nakukuha ang lung cancer, Iha. Madami pa itong ibang factors. Maaari ka rin kumuha ng second opinion kung duda ka sa aking diagnosis. Wika ng doktor na tila ba na insulto sa kanyang sinabi. Hindi naman ho sa ganun pero hindi lang ho madaling tanggapin na mamamatay na pala ako. Malungkot na sabi ni Ashley. Hindi naman mamamatay agad porket stage 4 na. May mga treatments din naman na pwede mong gawin tulad ng surgery, radiation or chemotherapy para humaba pang buhay mo. Paliwanag ng doktor. Kung hindi ho ako magpapakimo or radiation, gaano pa katagal ang buhay ko? Prangkang tanong ni Ashley. Hindi naman ako Diyos kaya hindi ko masasabi ang saktong sagot dyan pero ang prognosis sa ganyang sakit ay halos 3 to 6 months lamang kapag walang treatment. Sagot ng doktor. Pero Dok, ito nga lang, pampasitiskan ko ngayon inutang ko lang sa kaibigan ko. Wala na ho akong pera para sa second opinion na sa mga treatments na yan. Ang balita ko naman ho ay magaling na doktor kayo. Hindi naman ho ako duda sa inyo, sadyang mahirap lang tanggapin na ang sakit ko. Mahabang sabi ni Ashley at emosyonal na siya. Ito mga, reseta ng vitamina at painkillers. Mag-isip ka muna at kapag nakapag-desisyon ka na, bumalik ka na lamang dito. Payo muli ng doktor. Malungkot na umuwi si Ashley. Halos buong gabi siyang gising kakaisip ng kanyang sakit. Gamit ang kanyang lumang cellphone ay panayang nood niya ng mga videos ng mga taong may kaparehong kondisyon at ginagawa na nila lahat ng gusto nilang gawin bago pa man matapos ang kanilang buhay. Na-inspire naman si Ashley na gumawa ng sarili niyang bucket list. Lahat ng bagay na nais niyang gawin habang malakas pa siya ay kaya pa niyang gawin ang mga ito. Isa sa mga nakalista sa bucket list niya ay ang makipag-date sa isang estranghero. Sa edad kasi niyang iyon ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Hopeless romantic pero relihiyoso kasi siya. Nais niyang ang unang nobyo niya ang magiging asawa niya at mananatili siyang birhen hanggang sa araw ng kanilang kasal. Napailing na lamang si Ashley. Malabo na mangyari ang lahat ng yon dahil may taning na ang kanyang buhay. Isang gabi ay nagpunta sa isang bar si Ashley. Gusto lang niyang masubukan ng uminom sa bar at mag-good time. Isa ito sa mga nakalista sa kanyang bucket list. Nakaupo siya sa isang lamesa na may tumabi sa kanyang lalaki. Hi miss, can I get you a drink? Tanong ng preskong lalaki sabay hawak sa kamay ni Ashley. Hindi po, may kasama po ako. Kabadong sabi ng dalaga. Luminga-linga ang lalaki at saka muli nagsalita. Wala naman ako nakikitang kasama mo at nakita din kita nang dumating ka. Mag-isa ka lang. Huwag na mahiya, mabait naman ako at ililibre kita kahit anong gusto mong i-order. Saad ng lalaki sabay lipat sa tabi ni Ashley at inakbayan pa siya. Nakaramdam na siya ng takot. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Sus, ang arte mo naman. Hindi ba't kaya ka nandito mag-isa para makipagkilala sa mga lalaki? Panunuya pa nito. Hindi no, hindi ako ganong klaseng babae. Gusto ko lang mag-enjoy mag-isa. Paliwanag niya pero parang hindi pa rin naniniwala ang lalaking bastos. Laking gulat na lamang niya nang biglang may isang lalaking lumapit sa kanila. Ako ang kasama niya. Pwede bang huwag mo siyang hawakan? Galit na sabi ng isang lalaki. Napakaamo na mukha nito. Matangkad, malaki ang katawan at mukhang mabait. Humahalimuyak din ito sa bango. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at black pants pero halatang may sinasabi ito sa buhay. Agad na nataranta ang bastos na lalaki. Pasensya na bro. Akala ko kasi mag-isa lang siya. It doesn't matter. Mag-isa man siya o hindi, dapat nire-respeto mo siya. Hindi dapat binabastos sa mga babae bagkos, ginagalang pa dapat. Wika ni Seth. 27 anyos pa lamang siya pero may sarili na siyang negosyo na pinapatakbo. Isang construction firm. Pinamana iyon ng kanyang mga magulang pero plano din niyang magtayo ng real estate at property management business. Isa siya sa mga pinakasikat at pinakamayamang binata sa Pilipinas. Pero dahil mahirap lamang at iba ang crowd na kinabibilangan,
ay hindi kilala ni Ashley ang binata. Inakala niya na isang simpleng mamamayan lamang ito. Halos matulala naman si Ashley. Masarap pala sa pakiramdam ang ipagtanggol, lalo na kung ang magtatanggol ay kasing gwapo ng binata. Pasensya na. Muling sabi ng lalaki at nagmamadali itong umalis. Umupo naman si Seth sa upuan sa tabi ni Ashley. Dito muna ako at baka bumalik yung bus na yun. Don't worry, you're safe with me. Salamat ha, may pagka-arogante at bastos nga lalaking yun. Baka kung ano nang ginawa niya sa akin kung hindi ka dumating. Nahihiyang sabi ni Ashley. You're welcome. Pero huwag ka sana ma-offend. Bakit kasi nasa bar ka na mag-isa? Don't tell me, inindiyan ka ng kadate mo. Biro pa ni Seth. Hindi mag-isa lang talaga ako. Gusto ko lang kasing sumubok ng mga bagong bagay. Hindi ko naman alam na ikapapahama ko pa pala. Naiiling na sabi ng dalaga. Okay lang yan. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Hindi na siguro yun babalik. Pwede ka nang umalis. Baka hinahanap ka na ng date mo. Natawa naman si Seth sa sinabi ng dalaga. Wala akong kadate. Mag-isa lang din ako pumunta dito dahil gusto ko mag-unwind. Stressed out ako. Nagsimula na silang maging komportable sa isa't isa at panay ang kanilang kwentuhan. Agad silang nag-jive at pakiramdam pa nga nila ay matagal na silang magkakilala. Hindi nila napansin na napadami na pala ang kanilang naiinom at nalasing na sila. Inuwi ni Seth si Ashley sa kanyang condo unit at patutulugin lang sana niya ito. Pero dala ng bugso ng damdamin ay may nangyari sa kanilang dalawa. Umaga na ng magising si Ashley. Napaigtad siya nang maramdaman na may nakayakap sa kanyang bewang. Hala, sino tong lalaking to? Bulong niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito mula sa pagkakayakap sa kanyang bewang. Mabuti na lamang at lasing din ito. Malalim ang tulog kaya hindi man lamang ito nagising. Sus Mariosep, wala akong suot ng mga underwear at masakit ang aking katawan. Kanina ba itong malaking t-shirt na suot ko? May nangyari ba sa amin? Tulirong tanong niya sa kanyang sarili. Maingat niyang pinulot ang kanyang mga damit na nasa sahig at unti-unti na siya nagbihis. Napakagatlabi siya na makita niya ang mga bahid ng dugo niya sa kama. Kay tagal niyang iningatan ng kanyang sarili. Bakit ba niya naibigay ang kanyang pagkababae sa isang taong hindi naman niya lubusang kakilala? Naramdaman niyang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang nakabihis na siya, ay bumalik siya sa kama para titigan ang maamong mukha ni Seth. Bakit ba parang kilalang-kilala na kita? Bakit ang ganang loob ko sa'yo? Love at first sight ba to? Napanang yata ni Cupido ang puso ko pero wala ding sense ang lahat ng to dahil mamamatay na ako. Mas magiging mahirap lang ang lahat kung magiging malapit pa tayo sa isa't isa. Malungkot na sabi ni Ashley sa kanyang sarili. Umalis na siya habang tulog pang binata. Halos 2 oras pa nagdaan nang magising si Seth. Nasaan na yung babaeng yun? Malakas na tanong ng binata nang magising na wala na sa kanyang tabi si Ashley. Nilibot niya ang buong kondo pero wala na nga ito. Natigilan siya na makita ang mga bahid ng dugo sa kama. Hala, virgin siya. Pero bakit umalis siya agad? Laking pagtatakha ni Seth. Tulad ni Ashley, hindi rin maipaliwanag ni Seth kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Gustuhin man niyang hanapin si Ashley pero hindi niya alam ang buong pangalan o address nito. Kahit nga ang phone number, email address at social media accounts nila ay hindi man lamang nila naibigay sa isa't isa. Lumipas ang mahigit 1 buwan. Madalas pa rin niyang naiisip si Seth pero lagi na lamang niyang ipinapaalala sa sarili na hindi na sila magkikita pa at isa lamang itong parte ng irresponsableng pag-iisip niya. Pinilit ni Ashley na mabuhay ng normal kahit pa nasa isip niya na may taning na ang kanyang buhay. Nakaramdam siya ng madalas na pagkahilo at pagsusuka, kaya muli siyang bumalik sa ospital. Sumailalim siya sa mga laboratories at laking gulat niya nang kausapin siya ng kanyang doktor. May magandang balita ako sa iyo, Iya. Nakangiting sabi ng doktor pero bakas dito ang kaba na ipinagtakha naman ni Ashley. Magandang balita? Ano naman kayang gaganda sa katulad ng kalagayan ko na naghihintay na lang na mategi? Heto nga ho at madalas ako mahilo at masuka. Nakasimangot at sabi ng dalaga. Patawarin mo sana ako pero nagkamali ako sa diagnosis sa'yo. Nagkapalit kayo ng lab results ng isa sa aking mga pasyente. Nahihiyang sabi ng doktor. Nagkapalit kami? Ibig sabihin ho ba hindi ako mamamatay?
Gulat na tanong ni Ashley. Tama. Mild TB ang sakit mo, kaya ka nahihirapang huminga. Wala kang cancer. Mahinahong sabi ng matanda. Pinaghalong tuwa at panghihinayang ang naramdaman niya. Siyempre, masaya siya dahil hindi naman pala siya mamamatay pero nasira ang kanyang pagkababae dahil sa isang gabi na ninais niyang ma-experience sa magkanobyo. Grabe naman ho, Dok. Hindi niyo alam kung anong mga pinagdaanan ko. Hindi ho simple yung pagkakamali niyo at maaari kayo mawalan ng lisensya niyan. Puno ng sama ng loob ang bawat katagang binitawan ni Ashley. Naluluha na rin siya sa galit sa doktor pero pinili pa rin niyang maging magalang dahil matanda na ang doktor. Naiintindihan ko ang galit mo at humingi ako ng paumanhin. I was going through divorce ng mga panahon yun at madami akong pinoproblema kaya siguro magulo ang isip ko. Para makabawi sa'yo, sasagutin ko na lamang ang lahat ng gamot mo at medical expenses sa iyong TB. Pati ang mga medical expenses sa iyong pagbubuntis ay sasagutin ko. May mga kaibigan din ako OB-GYN kaya pati ang panganak mo, may lilibre ko na rin. Mahabang sabi ng doktor at halos mamutla naman sa gulat si Ashley. Ano? Anong pagbubuntis? Anong panganganak ang sinasabi ninyo? Halos pasigaw na tanong niya. Kumalma ka, Iha. Yan ang pangalawang good news ko sa'yo. Nagdadalang tao ka, kaya importante na magamot yung TB para huwag maapektuhan ng iyong mga anak. Pagpapatuloy pa ni Doc. Paano ako mabubuntis sa isang beses lang may nangyari sa amin? Baka naman nagkamali na naman kayo ng diagnosis, Doc. Tarantang tanong ni Ashley. Sa pagkakataong ito ay hindi naman ako nagkamali at ire-refer din kita sa kaibigan kong OB-GYN. Babalik na lang ho ako. Wika ni Ashley. Kailangan niya ng oras para matanggap ang balitang yon. Heto ang referral letter para sa pagpapacheck up mo. Heto rin ang mga gamot para sa TB mo at mga bitamina para sa pagbubuntis mo. Sabihan mo lamang ako kung may tutulong pa ako sa'yo. Wika ni Doc Hernandez at iniabot nito ang maliit na paper bag na puno ng mga gamot at bitamina. Halos tulala si Ashley habang naglalakad pa uwi. Paano ko bubuhayin ang batang to? Saan ko hahanapin ang ama niya at kung mahanap ko man? Maniniwala kaya siya na anak nga niya to? Malakas na tanong niya sa sarili. Lumipas ang 7 taon. Good morning po. Saan ho ba magpapasa na biodata para sa canteen helper? Magalang na tanong ni Ashley. Doon sa matandang nakaitim, ibigay mo sa kanya pero warning lang miss ha. Pinsan ni taning yung babaeng yan. Mag-ingat ka lang kung gusto mong makatrabaho dito. Sabi ni Ana, ang isa sa mga tindera sa kantin. Halos kaedaran ito ni Ashley. Taning, sino yon? Gulat na tanong niya. Taning, Satanas. Halakhak ng babae at natawa na lang din si Ashley. Iniabot niya ang biodata sa matanda at tinitigan pa siya na masama nito. Kaya mo bang trabaho dito? Baka maarte ka. Singhal ng katiwala at tumatayong manager ng kantina iyon, si Manang Lilia. Naku, hindi ho. Lahat ho ay kaya ko. 500 piso lamang ang sweldo dito at 12 oras ang trabaho. Walang benefits at kada linggo ang sweldo. Baka tatanggapin mo tapos irereklamo mo ko sa bandang huli. Naku, hindi ho. Ayos lang ho sa akin. Kailangan ko lang ho talaga ng trabaho kaya lahat ay kakayanin ko. Kabadong sabi ni Ashley. Ang totoo ay natatakot siya kay Manang Lilia pero lahat ay gagawin niya magkaroon lamang ng malinis na pagkakakitaan. Natanggap naman sa trabaho si Ashley pero inilihim niya na may anak siyang triplets. Kadalasan kasi ay hindi siya natatanggap sa trabaho kapag nalaman na may mga anak siya. Posible daw kasing lagi siyang absent. Maayos naman ang naging trabaho niya. Kailangan kasi niya ng pera. Magulo kasi sa lugar nila at gusto niyang mailipat sa maayos na bahay ang kanyang mga anak. Lalo na't malapit na maging dalagita ang mga ito. Isang araw ay nagkukwenta si Ashley ng mga make-up at pabango na nautang ng mga janitress nila. Madalas kasi siya magbenta ng kung ano-ano para may pandagdag gasto sila. Nakayuko siya at naglilista sa notebook nang madinig niya isang pamilyar na boses. Hindi niya maaring malimutan ang boses na yun, kahit pa nga 7 taon na nagdaan. Can I have a bottle of water, please? Wika ng boses. Nang tumingala si Ashley ay nakita niya si Seth na kumukuha ng pera mula sa wallet nito. Humarap ito sa kanya at nagabot ng 100 piso. Nanlaki ang mga mata ni Ashley at natulala siya sa binata. Napansin naman yon ni Seth. Okay ka lang ba, miss?
Dahil sa tanong na yon ay napagtanto ni Ashley na hindi man lamang siya naalala nito. Okay lang po ako. Kukunin ko lang po sa rep ang tubig niyo. Tumalikod si Ashley. Nangihina ang kanyang mga tuhod at para siyang natutunaw. 7 taon niyang iniisip kung ano magiging reaksyon niya kapag nagkaharap silang muli, pero ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Iniabot niya ang tubig sa binata. Hindi siya tumitingin dito pero ramdam niya na nakatingin ito sa kanya. Nagbayad ang binata at matapos niyang suklian ay tumalikod na ito. Inakala niyang hindi na siya naalala nito pero laking gulat niya nang bigla itong humarap sa kanya. "You were the lady in pink." Wika nito. Natulala si Ashley. Mabilis ang pangyayari ng gabing yon. 6:00 ng hapon nang magkakilala sila at magkasama sila hanggang 12:00 ng gabi. Panay lang ang kwentuhan nila. Para bang kilalang-kilala na nila ang isa't isa. 12:00 hanggang 3:00 naman ng madaling araw na mag-inuman sila at wala na siyang maalala. Nagising na lamang siya sa kama katabi ito at wala na silang suot na damit. Hindi ako yung babaeng sinasabi mo. Wala akong pink na sleeveless dress. Tarantang sabi ni Ashley. Wait, wala naman akong sinabi na sleeveless dress. Ang sabi ko lang ay lady in pink. So paano mo nalaman na sleeveless dress ko? Hindi ikaw yon. Natatawang sabi ni Seth at baka sa mukha nito ang tuwa na nakita na niya sa wakas sa babaeng matagal nang hinahanap. Nataranta naman si Ashley. Tama nga naman. Para siyang isda na nahuli sa sarili niyang bibig. Ay, oo na nga. Ako nga yun. Aba, I can't believe. Magkikita pa pala tayo. Oo nga eh. Simpleng sagot ni Ashley sabay talikod. Wait, ang hilig mo talaga mang iwan, oh. Ha? Nakalimutan mo na ba? Iniwan mo rin ako 7 years ago. Nagising ako na mag-isa sa hotel. Hindi mo lamang ako ginising, oh. Sana man lamang ay nagpaalam ka na maayos. Ang tagal din kaya kitang hinanap pero it was impossible to find dahil hindi mo naman sinabi kung anong tunay mong pangalan. Hinanap mo ko? Nabiglang tanong niya. Oo naman. Maikling sagot ng binata. Bakit mo naman ako hinanap? Bakit naman kita hindi hahanapin? Ang ganda kaya ng mga pag-uusap natin. Akala ko nga magiging nobya kita pero bigla ka na lamang nawala. Ramdam ni Ashley ang hinanakit sa boses nito at nagulat siya dahil inakala niya na siya lamang ang nakaramdam ng ganoon ng mga oras na yon. Sige, may mga gagawin pa ako eh. Akmang tatalikod na sana siya nang muling magtanong si Seth. Bago ka lang ba dito? Oo, nung nakaraang buwan lang ako nagsimula magtrabaho dito. Ikaw ba? Parang ngayon lang kita nakita dito Bago ka ba? Matagal na rin ako dito. Galing lang ako sa Germany, kaya hindi mo ako nakikita. Ganun ba? Sige, muna na ako Pagkasabi nun ay tumalikod na si Ashley. Napakunutan noon ni Seth. Parang hindi masaya ang dalaga na makita siyang muli. Bagya siyang na-disappoint pero masaya siya dahil may posibilidad pala na maituloy nila ang namamagitan sa kanila noon. Halos palpak nga lahat ang ginagawa ni Ashley ng araw na yon. Tuliro kasi siya dahil sa pagkikita nila ni Seth. Hindi niya alam kung dapat bang malaman ng binata tungkol sa kanilang mga anak. Hoy! Nasunog yung mga niluluto mong hotdogs at bangus! Sigaw ni Manang Lilia. Sorry po. Wika ni Ashley at nagmamadali sana siyang bumalik sa harap ng kalan pero hinablot siya na masungit ang matandang manager nila sa cafeteria. Wala ka nang babalikan dahil sunog na lahat. Ang daming hotdog at bangus nito. Ibababas ko lahat to sa sasahurin mo. Naku, huwag naman ho. Ang dami ho nun. Paano naman ho ang mga bayarin ko? Nagmamakaawang sabi ni Ashley. Aba, kasalanan mo yan. Singhal ng matanda. Sobra naman ho kayo. Hindi naman ho sunog na sunog. Pagdadahilan pa niya. Aba, bakit ikaw pang galit? Sobrang sungit yung hukas Konting pagkakamali, grabe kayo magalit. Hindi na napigilan pa ni Ashley ang sarili. Aba, galit talaga ako sa mga bobo at irresponsableng katulad mo. Galit na sigaw ng matanda sabay hila sa buhok ni Ashley. Pilit namang kumawala si Ashley. Wag ho kayong mananakit! Imbis sa tumigil ay kinaladkad dito palabas sa dining area si Ashley. Malaking tao kasi si Manang kaya kahit may edad na ay kayang-kaya nitong hilahin si Ashley na petit at payat pa naman. Kahit may triplets na anak na ay nanatiling payat at maganda ang figura niya. Nagtinginan ng mga tao pero wala ning isang tumulong kay Ashley.
Kilala din kasi nilang bungangera at basagulera si Manang Lilia, kaya ayaw nilang madamay. Aray ko! Sigaw ni Ashley. Hampasin sana siya ni Manang ng walis nang biglang may kamay sa umawat dito. Stop it! Sigaw ng pamilyar na boses. Nang mag-angat ang tingin si Ashley ay nakita niya si Seth. Nakakunutan noon ito at halatang galit. Sir, pasensya na ho. Magnanakaw ho kasi ang babaeng yan. Imbento ng matanda. Wala akong ninakaw at kahit kailan hindi ako magnanakaw. Galit lang siya dahil nasunog ko yung mga hotdogs at bangus. Depensa ni Ashley sa kanyang sarili. Naku, sinungaling ho yung babaeng yan, sir. Segunda pa ni Manang Lilia. Kahit ano pang kasalanan niya, hindi ka dapat nananakit. Pangaral ni Seth. Hala, bakit niyo ho siya kinakampihan, sir? Matagal na ho ako namamahala dito, tapat ako sa inyo. Maasahan niyo ako, bakit mas kinakampihan niyo pa tong bobang waitress na yan? Sumbat pa ng matanda, hindi ito makapaniwala na kinampihan ng amo si Ashley. Unang-una, hindi siya boba. Pangalawa, hindi siya waitress. She's my girlfriend. Wika ni Seth. Natigilan ng lahat, pati si Manang Lilia ay natulala sa sinabi ni Seth. Girlfriend niyo ho siya, sir? Nauutal na tanong ng matanda. Oo. Maiksing sagot ni Seth at itinayo nito si Ashley at saka inalalayan papunta sana sa kanyang opisina. Habang naglalakad sila ay humabol pa ng tanong ang matanda. Pero bakit po siya nagtatrabaho dito bilang serbidora kung nobya niyo siya? Ayaw lang niyang umasa sa akin. Gusto niya itaguyod ang kanyang sarili. At isa pa, wala namang masama kung magtatrabaho siya dito bilang serbidora. Pero hindi ko gusto na may mang-aapi o mananakit sa aking nobya. Seryosong sabi ni Seth. Kayo din ho ba ang ama ng mga anak niya? Usisa pa ng tsismosang matanda. Ha? Ano mga anak? Sa pagkakataong ito ay si Seth naman ang nagulat. Oho, inilihim pa ho niya ang tungkol sa kanya mga anak nang mag-apply siya dito pero lumabas din ng totoo na may mga anak siyang triplets na mga batang babae. 7 taong gulang na nga mga ito. Pagpapatuloy pa ng matanda. Oo, ako ang ama ng mga bata. Lakas loob na sabi ni Seth. Sorry po, sir. Huwag niyo po akong sasantihin. Pagmamakaawa ni Manang Lilia. Hindi kita sasantihin, Manang Lilia. Maasahan ka naman dito pero ayoko na malalaman na may inaapi ka na ng mga empleyado. Dapat pantay-pantay ang trato natin sa mga tao dito. Paalala ni Seth. Pangako ho, sir, hindi na ho mauulit. Halos maiyak na sabi ng matanda. Hindi ito makapaniwala sa na-discover nito. Hinawakan ni Seth ang kamay ng dalaga at isinama ito sa kanyang opisina. Agad na naupo si Ashley. Nanginginig pa ito dala na nangyari. Inabutan siya ni Seth ng isang bote ng mineral water. Hinintay ni Seth na kumalman dalaga at saka ito nilapitan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Ang totoo ay napakalupit niya ni Manang Lilia. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng tao lalo na sa mga baguhan. Hindi siya makatao kung magpalakad ng mga empleyado. Humihikbing sabi ni Ashley. Shh, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na niya masasaktan ng maapi. Dahil ako makakalaban niya. Hindi ko siya tatanggalin sa trabaho dahil naniniwala ako na lahat ng tao ay may pag-asa magbago. Pero kapag inulit pa niya yon, ako na makakalaban niya. Madamdaming sabi ni Seth. Salamat. Maraming salamat. Naluluhang sabi ni Ashley. May gusto lang sana akong tanungin. Lakas loob na tanong ng binata. Biglang kumabog ang dibdib ni Ashley. Alam na niyang itatanong nito. Ano yun? Ilan taon na mga anak mo? 7 taong gulang na sila. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may mga anak ka na? Hindi ka naman nagtanong. Pilosopong sagot ang dalaga at napakamot pa ng ulo si Seth. Itinatago mo ba sila? Siyempre naman hindi. Bakit ko naman sila itatago? Pag-iwas pa ni Ashley. Ako bang ama ng mga anak mo? Natigilan si Ashley at hindi agad ito nakasagot. Ako bang ama nila? Pag-uulit pa ng binata at tumango na lamang si Ashley habang nagpupunas sa mga luha. Bakit hindi ba sinabi sa akin? Paano ko sasabihin sa'yo? Hindi ko alam kung saan ka nakatira. E di sana hinanap mo ko. Sinubukan ko naman pero mahirap paghanap kung konti lang naman ang alam ko tungkol sa'yo. Pangatwiran ni Ashley. Kung sa bagay, ako man ay nahirapan na hanapin ka. Napakibit-balikat na lamang si Seth. Nag-aalala din kasi ako kung maniniwala ka na ikaw ang ama nila. Baka naman ako hindi maniniwala.
Hindi naman tayo magnoobyo, pero may nangyari sa atin. Paano ko naman sasabihin na malinis akong babae? Kaya yon, naisip ko na malaking posibilidad na hindi ka maniniwala na anak nga natin ang dinadala ko. Naiilang na lahat ni Ashley. Ilang oras din tayo magkausap, pero sa tingin ko, nakilala na kita ng husto. Pakiramdam ko, matagal na tayo magkakilala, kaya alam ko na hindi ka ganong klase ng babae. Salamat naman kung ganon. Hihilingin ko lang sana na mabigyan mo ko ng karapatan sa mga anak natin. Oo naman, wala namang problema doon. Talaga, papayag ka? Oo naman. So, tara na. Ha? Saan? Saan pa? Di puntahan natin ang mga anak natin. Excited na akong makilala sila. Ngayon agad? Bakit naman hindi? Baka pwedeng sa ibang araw na lang. Bakit naman? Ang kalat kasi sa bahay, ang dami kong tupiin. Nahihiyang sabi ni Ashley. Mukha bang may pakialam ako sa kung gaano kalinis o kadumi ang bahay niyo? I just want to see my kids. Seryosong sabi ni Seth. O sige na nga. Si Ashley naman ang napakamot ng ulo. Ramdam niyang hindi din ito papayag na ipagpaliban ang pagpunta sa mga anak nila. Agad na nagpunta sila sa basement parking lot ng opisinang yon kung saan nakaparada ang kotse ni Seth. Kotse mo to? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, bakit? Ani Seth. Ang gara naman, nakakayayatan sumakay ako dyan. Bakit naman? Ang swerte ko nga na, ikaw ang sakay ko. Sus, bolero ka pa din ah. Hindi ka pa rin nagbabago. Silang oras na magkasama tayo dati, panay ang pambobola mo sa akin. Hindi naman kita binabola. Totoo lahat ang sinasabi ko nun. Hindi na sumagot pa si Ashley pero namula ito at talaga namang kilig na kilig. Tahimik sila sa biyahe, nagpapakiramdaman lamang. Nang dumating sila sa bahay ni Ashley ay nakaramdam ng pagkahabag si Seth sa kalagayan na mag-ina. Luman-luma ang bahay na yon. Sira ang bubong na gawa lamang sa yero. Ang mga dingding ay gawa sa manipis na kahoy lamang. Natigilan siya at naisip niya kung gaano kaya kahirap ang naging buhay ng kanyang mga anak. Napansin naman yun ni Ashley. Oh, bakit? Wala naman. Pagsisinungaling ni Seth. Pasensya ka na't luma na't malit lamang tong bahay namin. Okay lang, walang problema. Nasaan ang mga bata? Nasa loob, teka tawagin ko sila. Pumasok si Ashley sa loob ng bahay at kasunod niya si Seth. Mga anak, nandito na si nanay! Pasigaw na sabi niya at naguunahan lumabas ng kwarto ang mga bata. Nanay, namiss ka po namin! Nakangiting sabi ni Mimi. Namiss agad? 3 oras pa lang yata ako nawawala Namiss yun na agad ako? Natatawang sabi ni Ashley. Siyempre po, Nay. Bakit po pala ang aga mong umuwi at sino po kasama niyo? Tanong naman ng bunso sa 3. Mga anak, maupo muna kayo. May kailangan kayo malaman. Marahang sabi ni Ashley sa mga anak. Ano po yun, Nanay? Tanong ng panganay. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na hindi ko na mahanap ang tatay ninyo? Opo. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Ang totoo, nahanap ko na siya, pero hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo. Nanay naman, pinaprank niyo po yata kami Sabi naman ng panganay sa triplets. Ako ang ama niyo. Wika ni Seth na ikinagulat naman ni Ashley. Ano ka ba, nagpapaliwanag pa ako Inis na sabi ng dalaga. Sorry, excited na kasi ako malaman nila na ako ang ama nila. Paliwanag ng binata. Gulat na gulat naman ng 3 bata. Nanay, totoo po ba yun? Siya po ang tatay namin? Ang middle child naman ang nagtanong. Oo mga anak, nakilala ko na siya at gusto niya kayo makasama, kaya sumama siya agad dito. Paliwanag ni Ashley. Totoo yun mga anak, nung nalaman ko may mga anak pala ako, gusto ko kayo agad makilala. Ano ba mga pangalan niyo? Ako po si Mimi, siya naman po si Lily, at ang bunso po namin ay si Riri. Nakangiting sabi ng bata. Ang gaganda naman ng mga pangalan niyo, magkakatunog pa. Pwede po ba namin kayong matawag na tatay? Oo naman, yan ang gusto ko. Ang sarap namang matawag ng tatay. Pwede po ba namin kayong yakapin? Tanong ni Mimi. Tumingin si Seth kay Ashley at tumungo naman ang dalaga sabay ngiti. Oo anak. Halos sabay-sabay na lumapit ang 3 bata sa ama at niyakap nila ito. Kita ni Ashley na pumikit si Seth pagyakap ang mga anak at may tumulong luha mula sa mata nito.
Nakaramdam siya ng pagkatuwa. Sa tinagal-tagal ng panahon, iniisip niya kung ano magiging reaksyon nito kapag nagkita silang muli at nalaman nito na may mga anak pala sila. Minsan ay naiisip niya kung itatatuwa kaya nito ang mga anak nila o baka hindi ito maniwala na sa isang gabing may nangyari sa kanila ay nagkaroon agad sila ng mga anak. Ngayon ay kita naman niya na tanggap nito ang mga anak nila. Si Seth pa nga ang halatang atat na makapiling ang mga anak. Iniwan muna ni Ashley sa sala mag-aama. Hinayaan niya makapag-usap at magkakilala mga ito. Lumabas siya sa tindahan at bumili ng soft drinks at mga tinapay para mapamerienda man lang sa Seth nang usisain siya ng numero 1 tsismosa sa kanilang lugar. Hoy Ashley, sino yung gwapong lalaki na kasama mo? Ang gwapo at mukhang mayaman ha, garapan ng kotse. Manliligaw mo ba yun? Tanong ni Aling Linda. Dahil tuliro pa sa mga nangyari ay hindi namalayan ni Ashley na sinagot pala niya ang matanda. Hindi ko ho yun manliligaw, tatay ho ng mga anak ko yan. At saka siya tumalikod para bumalik sa kanyang bahay. Nanlaki ang mga mata ng matanda habang nakatanaw kay Ashley. Aba, mayaman pala ang tatay ng mga anak ni Ashley. Sa tingin ko'y politiko ito at baka mamimigay pa ng pera. Sasabihan ko ang mga kabarangay natin para makahingi din sila. Wika ng tsismosa. Grabe naman kayo, Aling Linda. Ang sabi lang naman ni Ashley ay tatay ng mga anak niyang kanyang kasama. Nakagawa na ho agad kayo ng kwento na politiko yung lalaki at mamimigay ng pera. Hindi ho maganda yung ginagawa niyong chismis. Baka mamaya ay mapahamak pa yung mag-iina kapag sinugod ang mga kabarangay nating mahilig manghingi. Paggalit ng may-ari ng tindahan na si Aling Bebang. Madalas na sa kanya bumili si Ashley kaya kahit na papano ay malapit na rin ito sa kanya. Madalas ngang pinapautang pa niya ito kapag wala na silang makain at malayo pang sweldo. Naaawa din kasi ito sa lagi na mag-iina at nababaitan din ito kay Ashley. Nakita mo naman yung lalaki, hindi ba? Imposibleng normal na mamamayan lamang yun, halatang mayaman. Giit pa ni Aling Linda. Labas na ho kayo doon. Hindi ho kayo dapat na nakikialam lalo na kung maaring ikapahamak ng inyong kapwa. Hay, diyan ka na nga, damot mo. Kung malapit ka kay Ashley at alam mong bibigyan ka niyan. Umalis na bubulong-bulong si Aling Linda. Si Ashley naman ay nasa bahay na nila at nagliligpit ng mga damit nila nang napansin niyang ang daming tao sa labas nila at nagsisimula na mag-ingay ang mga ito. Bakit ang daming tao sa labas? Ano kayo nangyayari? Malakas na tanong ni Ashley at sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang daming tao sa labas ng bahay nila at kasama pa si Aling Linda. Lumabas siya at kinausap ang mga ito. Anong meron? Bakit kayo nandito? Alam naming politiko yung kasama mo at mamimigay daw ng ayuda. Nandito kami para makahingi ng pera o ng mga canned good na ipamimigay niya. Sabi ng isa. Politiko? Wala naman akong kasamang politiko. Gulat na tanong ni Ashley. Ay nako, huwag kang madamot. Sabi nga nila ay share your blessings. Hirit pa ng isang matandang babae. Saan niyo po ba nasagap ang balitang yan? Inis na tanong ni Ashley. Kanino pa? Di sa official chismosa ng ating lugar, si Aling Linda. Sambit ng isang kabarangay niyang matanda. Napailing na lamang si Ashley. Hindi ko naman sinabi sa kanina politiko ang kasama ko. Dito na sumabat ang chismosang matanda. Nakita ko ang kasama mong lalaki. Napakagwapo at napakayaman. Mamahalin nga pati ang kotse niya. Napakadamot mo naman. Hayaan mong mambunan ng mga kabarangay natin ng ayuda. Huwag mo sarilinin. Anong ayuda ho ang sinasabi niyo? Hay nako, hindi maganda yung madamot. Wala hong ayuda. Wala hong ipinamimigay dito. Magsiuwi na kayo. Ang damot mo, ang damot mo! Sigaw ng mga tao at pumasok na ng bahay si Ashley. Ano nangyayari? Nag-aalala ng tanong ni Seth. Tumayo din ito at sumilip sa bintana. May chismosa kasi dito na nakakita sa'yo kanina. Inakala niyang politiko ka dahil mukha ka raw mayaman. Ipinagkalat niya sa mga kabarangay namin kaya hayan nandyan sila lahat sa labas at naghihintay ng ayuda. Sinabi ko na sa kanila na hindi ka politiko pero ayaw nilang maniwala. Bagkus ay nagalit pa nga sila at ang damot ko daw. Tila bata nagsusumbong si Ashley. Para naging agresibo ng mga taong yan. Mas makabubuti siguro kung alis muna kayo dito. Wika ni Seth. Saan naman kami pupunta? Sa bahay ko. Hala, nakakahiya naman. Ba't ka mahihiya Ano ko naman sila? Lahat ang meron ako para sa kanila. Wow, tatay, sasama po kami sa bahay mo? Tanong ni Mimi at halatang excited ito. Yan sana gusto ko, pero depende pa yan kung papayag ka nanay nyo. Nanay, payag ka po ba?
Ah, naku anak, mahirap yan. Hindi pa natatapos si Ashley sa kanyang sinasabi nang biglang may kumalabog sa labas. Masyado nang agresibo ang mga tao. Mas makabubuti kung alis na tayo para sa kaligtasan ng mga bata. Wika ni Seth. Sumilip si Ashley at na nakita niyang nagkakagulo na ay pumayag na din siya. Sige na nga, saglit. Kukunin ko lang ang bag ko. Mga anak, mag-ayos kayo ng mga gamit niyo ha? Nagmamadaling sabi ni Ashley. Wala nang oras para dyan. Ako na bahala dyan. May iba ba tayo madadaanan? Tanong ni Seth. Oo, meron dito sa likod. Patakas na umalis sa mag-ama at si Ashley ay tumakbo sila papunta sa pinaradahan ni Seth ng kotse. Nang makasakay na silang lahat ay agad na pinaandar ni Seth ang kotse. Nakaupo sa likod ng bahagi ng kotse ang 3 bata at si Ashley naman ay nakaupo sa tabi ni Seth. Tumingin si Seth sa rear view mirror. Para masikip tayo sa sedan na kotse. Siguro dapat na akong bumili ng mas malaking sasakyan para mas komportable tayo. Naisip mo pa talaga yun sa sitwasyon natin ngayon? Bahagyang nairita si Ashley. Alam ko naman ligtas na kayo. Kasama niyo na ako kaya wala na kayo dapat na ipag-alala pa. Wika ni Seth at muli nitong ibinalik ang usapan sa pagbili ng kotse. Anong kulay ang magandang bilhin? Pink kaya? Wow, pink! Halos sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Hindi na siguro kailangang bumili ng mas malaking sasakyan. Pansamantala lang naman kaming titira sa bahay mo. Nahihiyang sabi ni Ashley. Pwedeng hindi permanente. Mali mo naman maging permanente pero permanente nga ako na sila. Kaya talagang kakailanganin ko na mas malaking sasakyan. Natatawang sabi ni Seth. Hala, ganun lang po kadali sa inyo bumili ng kotse? Mayaman po ba kayo, tatay? Gulat na tanong ni Mimi. Namimilog pa ang mga mata nito. Hindi naman sa ganun, anak. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na handa akong gawin ng lahat para sa inyo. Ganyan naman ang isang ama sa kanyang mga anak. Thank you po, tatay. Sabi ng mga bata at tumayo pa nga mga ito at niyakap ang kanilang ama mula sa likod ng kotse. Teka, saan ba tayo pupunta? Mall na to ah. Gulat na tanong ni Ashley nang mapansin na papasok na sila sa isang mamahaling mall. Pauwi na tayo sa bahay ko pero dadan lamang tayo dito sa mall para makabili tayo ng mga gamit nyo. Seryosong sabi ni Seth. Anong gamit po? Tanong naman ni Riri. Mga damit, tsinelas, sapatos at mga laruan. Pwede din kayo bumili ng cellphone, laptop o tablet, kahit anong gusto nyo. Nagtingi na ng 3 mga bata. Halatang nagulat sila sa sinabi ng ama. Bibili po? Oo naman. Hala, totoo po. Hindi po kasi kami sanay na bumili ng mga ganyang gamit. Pasensya ka na. Mahirap din kasing magtaguyod ng 3 bata na mag-isa. Hindi ko rin kayang ibigay lahat ng kailangan nila. Kadalasan ay ibigay lamang ang mga damit at laruan nila. Nahihiyang sabi ni Ashley. Pinilit naman niyang itaguyod ang kanyang mga anak pero sadyang naging mahirap ang kanilang buhay. Huwag kang mag-alala, I totally understand. Mahirap gawin lahat ng mga yan ng mag-isa pero kita ko naman na maganda pa rin ang pagpapalaki mo sa kanila. Pero huwag kang mag-alala, Ashley. Nandito ako. Hindi mo na kailangang suluhin ang lahat. Makabuluhang sabi ni Seth. Salamat. Napayuko si Ashley. Hindi niya ipinahalata pero para siya nabunutan ng tinik sa dibdib. Napakahirap magpalaki ng triplets na mag-isa pero sa unang pagkakataon ay magkakaroon siya ng katuwang sa mga bata. Pumarada si Seth at bumaba na sila ng sasakyan. Nauuna siya sa paglalakad dahil abala siya sa pagpapadala ng mensahe sa kanyang mga kasambahay para maayos na ng mga ito ang magiging kwarto ng mga bata. Hindi niya napansin agad na nasa bandang likod pala niya ang mag-iina at hinarang na ng mga guards. Ayaw nitong papasukin na mag-iina dahil sa mga kasuotan nila. Seth! Tawag ni Ashley sa kanya at napalingon naman siya. Napakunutan noon ni Seth at bumalik ito para lapitan na mag-iina. Ano nangyayari dito? Boss, hindi ko po sila pinapapasok dahil sa mga suot nila. Nakapambahay lang po sila. May dress code po dito sa mall natin, boss. Kabadong sabi ng gwardya. Papasukin mo sila, mga anak ko sila. Nanlaki ang mga mata ng gwardya. Pamilya niyo po sila. Naku, bossing, sorry po. Huwag niyo po ako sasantihin. Agad itong nataranta. Hindi kita tatanggalin sa trabaho, pero tanggalin yung policy na yan. Lahat ng tao ay welcome dito sa ating mall. Hindi tayo dapat nagdi-discriminate ang mga tao base sa kanilang itsura. Katulad ng mga batang yan. Nakapambahay lamang sila pero silang tagapagmana ng mall na to. Madamdaming sabi ni Seth. Nagulat ang mga bata. Kami po ang tagapagmana ng mall na to? Oo naman, lahat ng meron ako ay para sa inyo.
Sa inyo po ba ang mall na to? Pangungulit pa ni Mimi. Oo, at sa inyo na rin to. Pero sabi niyo po bibili lang tayo dito. Napakamot pa ng ulo si Lily. Gusto ko lang kayong i-surprise. Lahat ng gusto nyo na nandito sa loob ng mall na ito ay maaari nyo kunin. Yay! Sigaw ng mga bata at nagsimula ng mga ito sa pagkuha ng mga gusto nilang gamit at laruan. Nakasunod lamang si Ashley at Seth. Hindi ko talaga alam na dati na mayaman ka pala. Nakakabigla naman. May-ari ka pala ng isang mamahaling mall. Manghang sabi ng dalaga. Kaya nga nagustuhan kita eh. Alam ko kasi na nagustuhan mo rin ako dahil sa totoong ako at dahil hindi sa kung sino ako o kung ano meron ako. Nailang naman si Ashley sa sinabi ng binata. Wala naman kasi siyang galit dito at ang totoo ay hinahanap-hanap pa rin niya ito. Isang gabi lang naman sila nagsama pero iyon na ata ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Sa buong pagkakataon na magkasama kasi sila ay ang dami nilang napag-usapan at pakiramdam niya ay soulmate niya ito. Kumuha ka na rin ng mga susuotin mo. Ani Seth. Ha? Naku, wag na. Hayaan mo na mga bata na lang. Nahihiyang sabi ni Ashley. Iniiwasan kasi niyang maisip ng binata na umaabuso sila. Kailangan mo ng mga damit. Anong susuotin mo? O baka gusto mo, t-shirt kung suotin mo, tulad dati. Pili yung tanong ni Seth at tila nagbabalik tanaw sa gabi na nagkasama sila. Nataranta naman si Ashley sa sinabi ng binata. Totoo kasi yun. Nang umagang magising siya ay suot niya ang t-shirt ni Seth. Hindi niya makita ang kanyang t-shirt kaya umalis siyang suot ang t-shirt na lalaki at nasa kanya pa rin yun hanggang ngayon. O sige na, kukuha na rin ako ng mga damit ko. Uwi ka niya at umalis siya para kumuha ng mga damit at naiwang nakangisi si Seth. Matapos mamili ay kumain naman sila sa isang mamahaling restaurant. Tatay, parang ang mahal naman po dito. Tsaka baka hindi na naman po kami papasukin. Natatakot na sabi ni Mimi. Huwag kayong mag-alala, akong bahala sa inyo. Sabi ni Seth sabay hawak sa kamay ng anak at pumasok na sila sa resto. Umorder si Seth ng masasarap na pagkain at talaga namang nag-enjoy ang mga bata sa mga pagkain na ngayon lamang nila nakain. Umuwi sila sa mansyon ni Seth at manghang-mangha ang mga bata sa laki ng bahay ni Seth. Bahay po ba to? Tanong ng bata. Oo naman, bakit? Natatawang sabi ni Seth. Sobrang laki po. Tingnan niyo tong pinaayos ko. Nakangiting sabi ni Seth at niyaya nito ang mga anak sa malawak na bakuran. May swimming pool at palaruan po. Halos pasigaw na tanong ni Riri. Oo, para sa inyo talaga yan. Nagtakbuhan ng mga bata para maglaro at lumapit naman si Ashley sa binata. May playground ka talaga dito sa bahay mo? May mga anak ka na ba? Wala, ipinalagay ko lang yun kanina habang namimili tayo sa mall. Rush nga pero maasahan naman ang mga tauhan ko. Nakangiting paliwanag ng binata. Ganong kabilis? Oo. Grabe naman yung effort mo sa mga bata. Hindi ka man lang nagpa-DNA test. Paano mo na siguro na anak mo nga sila at na hindi kita niloloko? Mabilis ka ba talaga magtiwala? Hindi naman ako mabilis na magtiwala pero naniniwala ako sa'yo. Isa pa, alam kong ako ang unang lalaki sa buhay mo at sa tingin ko, ay ako lamang nakapisan mo ng taong yon. 7 taon na mga bata kaya sakto yun sa panahon na nagkakilala tayo. Ramdam kong lukso ng dugo. Isama mo na rin ang tiwala ko sa'yo kaya hindi na kailangan yung DNA test na yan. Mahabang sabi ni Seth. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat din at pumayag kang dito muna tumira. Kung sino man yung nagkalat ng chismis na yun salamat sa kanya. At least, makakasama ko kayo dito. Biro pa ni Seth. Sira ulo ka talaga. Tumatawang sabi ni Ashley. Oh, bakit ba? Sa tingin ko, hindi ka naman papayag na sumama dito kung hindi nangyari, di ba? Kaya blessing in disguise sa akin ang pangyayaring yon. Kung maaari nga lang ay for good na sana kayo dito pero huwag ka ma-pressure. Masaya na muna ako sa ngayon kasama ko kayo. Mahabang sabi ni Seth. Napangiti na lamang si Ashley. Ano bang ibig sabihin ng ngiting yan? Usisa ni Seth. Wala naman. Naisip ko lang kasi na isa kang responsableng ama. Sayang at ngayon lang kayo nagkasama. Pero paano nga kaya no? Paano kaya kung hindi ako umalis ng umagang yon? Ano kayong naging buhay natin? Madamdaming baliktanaw ni Ashley. Ano pa, edi kasal na siguro tayo at madami na tayong mga anak ngayon. Kasal? Halos mabulunan si Ashley sa kanyang narinig. Oo. Noong una pa lang tayo, nagkita noon, nagkasama. Alam kong ikaw nang gusto ko. Tapa na yata ako ni Cupido.
Natigil naman ang kanilang pag-uusap na lumapit ang triplets. Tay, saan naman po kami matulog? Pinaayos ko ng kwarto nyo. May kwarto po kami? Oo naman, tigi-isa kayo ng kwarto. Wow, tag-iisa po kami. Oo naman, naipayos ko na rin kanina sa mga tao ko. Yung para sa'yo, Mimi, ay Hello Kitty. Sa'yo, Lily ay Snoopy at Unicorns naman ang sa'yo, Riri. Paano niyo po nalaman ang paborito namin? Gulat na tanong ng mga bata. Tinanong ko sa nanay niyo tapos ipinaayos kong kwarto niyo. Ang tindi ng effort mo ha? Gulat na sabi ni Ashley at humanga siya sa ginawa ng binata. Gusto ko kasi na magkaroon sila ng kanya-kanyang kwarto nila pero pwede naman sila mag-sleepover kapag gusto nilang matulog na magkakasama. Yay! Sigaw ng mga bata. Halos madapa na sa kakatakbo ang mga bata. Nagmamadali silang tignan ang kanilang kwarto at nang makita nila ang unang kwarto ay halos malaglag ang kanilang panga. Malaki ang kwarto at may isang magandang kama sa ubo din ng laki. May 2 cabinets na puno ng mga damit at sapatos. May isang display na pawang mga laruan naman ng mga laman. Lahat ng gamit ay panay mamahalin at magandang klase. May malaking TV at aircon din. Hala, sobrang ganda po at malaki pa. Mas malaki pa po ito sa buong bahay namin. Dito na po ako matulog. Tanong ni Mimi. Gusto ko na po makita ang kwarto ko. Wika naman ni Lily. Ako din po. Sabi naman ni Riri. Sure, halika na kayo. At tignan na nga nila ang kwarto nila Lily at Riri. Tulad ni Mimi ay tuwan-tuwa mga ito. Habang inuusisa ng mga ito ang kanilang kwarto at iniaayos ang kanilang mga pinamili, ay niyaya naman ni Seth na magkape si Ashley. Bukang, magiging abala mga ito sa kanilang mga bagong gamit at kwarto. Halika't magkape muna tayo. Nabusog din kasi ako sa kinain natin. Ah sige, saan bang kusina tang? Magtitimpla ako. Ani Ashley. Oo nga pala, masarap ka nga pala magtimpla ng kape. Kung makapagsalita ka, para bang natikman mo na ang kape ko ah. Hirit ng dalaga. Hindi pa nga pero, naikwento mo naman. Kung sa bagay, matagal-tagal din tayo nagkwentuhan dati. Oo naman, pakiramdam ko nga yan, dami ko nang alam tungkol sa'yo. Ganon din ako. Teka pala, saan ang kwarto ko? Parang inaantok na rin kasi ako eh, gusto ko na sanang magpahinga. Doon sa kwarto ko. Pili yung sabi ni Seth habang nakangisi at halatang nagpapakyut sa dalaga. Puro kakalokohan. Ira pa ni Ashley at pinipigil na mapangiti. Eh mga anak na naman tayo. Ano masama kung magsasama tayo sa isang kwarto? Git pa ni Seth at baka naman may makalusot siya. May mga anak nga tayo pero hindi naman tayo mag-asawa no? Singhal ni Ashley. E di magpakasal na tayo para maging mag-asawa na tayo. Tapos pwede na rin natin sundan ng mga bata dahil lumalaki na rin sila. Ano ka bali? Sinuswerte ka? Hindi ka man lang naligaw tapos gusto mo kong pakasalan agad? E di liligawan kita. Ha? Nababaliw ka na ba? Hindi. Simula nung nakilala kita, nagustuhan na kita sa nakaraang 7 taon, hinahanap kita. Sa tingin mo ba, sasayangin kong pagkakataon ngayon, magkasama na tayo? Ay, bahala ka dyan. Basta, liligawan kita ha. Oo na nga. Wala nang inaksayang oras si Seth. Agad siya nagsimula sa paniligaw kay Ashley. Si Ashley naman ay lihim na kilig pero itinatago niya yon kay Seth. Hindi niya ipinapahalata na mahal din niya ito. Masaya ang kanilang naging samahan. Para na talaga silang isang pamilya. Hiniling ni Seth na mapermanente silang tumira sa mansyon at pumayag naman si Ashley. Lumipat na rin ang paaralan ng mga bata. Lumipat sila sa isang eksklusibong paaralan na malapit lang sa bahay nila. Natuto na rin magmaneho si Ashley at siya na naghahatid sa school ng mga bata habang nasa opisina naman si Seth. Isang araw ay may dumating na matandang babae at isang magandang dalaga sa mansyon. Nakapostura at halatang mayaman ng babae. Nakaramdam tuloy ng panliliit si Ashley. Magandang araw ho. Sinong hinahanap nyo? Magalang na tanong niya. Bagong katulong ka ba dito at hindi mo kami kakilala? Basungit na tanong ng matanda. Pasensya na ho. Hindi ko ho kasi kayo kilala. Ako ang mama ni Seth. Isaksak mo sa kokote mo yan. Galit na sabi ng matanda. Pasensya na ho. Wala pa ho kasi siya. Nasa trabaho pa po si Seth. Wow! First name basis? Bakit Seth ang tawag mo sa kanya? Hindi ba't dapat ay senyorito o sir ang tawag mo sa kanya? Galit na tanong nito. Sorry po pero hindi ho ako kasambahay dito.
Magalang na paliwanag ni Ashley. Aba, sumasagot ka pa ha? Singhal naman ni Miriam. Totoo naman ho kasi hindi ho ako kasambahay dito. Pagdadahilan pa niya. Ano ka ba dito? Labandera, planchadora? Tanong na matanda. Mata pobre ho pala kayo. Pilit na nagtitimpi si Ashley pero napuno na rin siya. Wala kaming pakialam kung sino ka dito, pero dapat ay galangin mo kami, lalo na itong fiancé ni Seth. Dagdag pa ng matanda si Doña Isabel. Fiancé ni Seth? Gulat na tanong ni Ashley. Oo, bakit? Wala ho. Napakagatlabi na lamang si Ashley. Para siyang tinusok sa dibdib. Nang araw na yun sana'y sasagutin na niya si Seth. Tatanggapin na sana niya ang pag-ibig na alay nito, pero paano pa kung meron pala itong fiancé? Habang nag-uusap sila at dumating ang triplets. Bagong gising lang ang mga ito, nakapantulog at magulo pa ang mga buhok. Nanay, asan po si Tatay Seth? Pupungas-pungas na tanong ni Mimi. Tatay Seth? Anong ibig niya sabihin? Halos pasigaw na tanong ni Miriam at mas lalo ba itong kinabahan dahil kahawig nga ni Seth ang tatlong mga bata. Wala ho. Pagtanggi niyang muli. Ano pa man ang totoo ay ayaw na sana niya lumaki pa ang problemang yon. Sino ba mga dugyot na mga batang ito? Segunda naman ni Doña Isabel. Anak po kami ni Tatay Seth. Sagot ni Lily. What? Fiancé niya ako. Paano siya nagkaroon ng mga madudusing na batang ito? Gimbal na tanong ni Miriam. Hindi po kami madusing. Bagong gising lang po kasi kami. Inis na sabi ni Lily. Pumasok na muna kayo sa kwarto niyo mga anak. Marahang sabi ni Ashley. Teka lang. Huwag mo kaming talikuran. Paano naging anak ni Seth ang mga batang ito? Usisa pa ni Miriam. Ako ang kanyang ina. Dapat ay alam ko yan. Si Seth na lang ho ang tanongin niyo. Pag-iwas ni Ashley. Hinawakan ng matanda sa braso ang dalaga. Mahigpit ang paghawak na yon kaya napangiwi pa siya sa sakit. Nasasaktan ho ako, sabi ni Ashley at nagpupumiglas pa ito. Dapat lang na masaktan ka, impostor ka. Ambisyosa. Hinuhututan mo lang naman ang aking anak. Hindi kita matatanggap kaya gumising ka na sa katotohanan. Sigaw na matanda. Huwag niyo akong saktan. Umiiyak na pakiusap ni Ashley. Umalis ka dito at isama mo mga batang yan. Ito si Miriam at siyang gusto kong mapangasawa ng aking anak at hindi ikaw. Hindi ho kami aalis. May karapatan ho ang mga anak ko sa kanilang ama. Gusto mo bang ipagpilitan ng karapatan na sinasabi mo o gusto mong akong gumawa ng hakbang para umalis kayo? Hindi mo kami kilala. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Baka pati mga anak mo ay mapahamak. Si Miriam naman ang nagbanta. Wala nang nagawa si Ashley kung hindi umalis kasama ang kanyang mga anak. Iyak siya ng iyak dahil inakala niya na magiging maayos ng kanilang pamilya. Inakala niya na magkakabalikan sila. Tatanggapin na sana niyang alok ni Seth na makipagbalikan pero bigla naman dumating si Miriam at ang mama ni Seth. Ilang sandali pa ay dumating si Seth galing sa kanyang opisina at nagulat siya na makita ang kotse ng kanyang mama. Sa Germany naninirahan ng kanyang mama kaya nagulat siya na nasa garahe niya ang kotse nito. Nang pumasok siya sa sala, ay nadatnan niyang nasa sala si Miriam at ang kanyang mama. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong niya. Tinutulungan ko lang kayo ni Miriam na magkaayos. Sagot ni Doña Isabel. Ma, there's nothing to fix. Hiwalay na kami ni Miriam. Pagtanggi ni Seth. Pero siyang gusto ko para sa'yo, iho. Ma, nasa wastong edad na ako at ako nang gagawa ng desisyon para sa sarili ko. May mga anak na kami ni Ashley at siyang mahal ko. Ngayon ko lamang nalaman na may mga anak pala kami kaya't gusto ko mabawi ang mga panahon na layo ako sa kanila. Hindi ako papayag na paghiwalayin kaming muli. Kaya mo akong sawayin para sa basurang babae na yon at ang mga bata na hindi mo naman masisigurong anak mo nga. Niloloko ka lang na babaeng yon. Sulsul pa ni Miriam. Hindi ba't ikaw ang nanloko sa akin? Look, hindi nga kita inaway dahil sa panluloko mo sa akin. Sana lang itantanan mo na ako at ang aking pamilya. Sagot naman ni Seth. I can't believe ipagpapalit mo ako sa isang basurang babae na yon. Huwag mong pagsasalita na masamang babaeng mahal ko at nanay ng mga anak ko. Tama ka naman, hindi siya katulad mo. Mabuti ang kanyang puso, mabuti ang kanyang pagkatao at higit sa lahat ay mabuting babae siya. Hindi siya katulad mo naman loloko. Galit na sabi ni Seth.
Desidido siyang ipagtanggol at protektahan ng ina ng kanyang mga anak. Mukhang nalaso na ng babaeng yun ang iyong isip. Balak mo talagang akuin ng mga batang yon. Sigurado akong anak ko sila at lahat ay gagawin ko para sa kanila. Dahil dugot laban ko sila. Ang babaeng tinutukoy nyo ay ang babaeng laman ng aking puso. Mahal ko ho kayo, Mama, pero hindi ho papayag na papahiwalay pa ako sa aking pamilya. Pakakasalan ko si Ashley. Mahabang paliwanag ni Seth. Napaupo sa magarang sofang matanda at napahawak sa kanyang dibdib. I can't believe kaya mong pabayaan ang sarili mong ina. Nahihirapan akong huminga. Inaatake yata ako sa puso. Ma, you're fine. Nakuusap ko ang iyong cardiologist at wala kang sakit. In fact, sabi ng doktor mo ay you have the body of a 40-year-old. Wala kang sakit at mabubuhay ka pa ng matagal. All this time ay madalas yung sabihin na aatakihin ka sa puso kapag hindi ko sinunod ang gusto mo. Enough na ma, sarili ko naman ang aking susundin. But that's okay dahil apo mo naman ang mga anak ko. Natatawang sabi ni Seth. Hindi pa dito matatapos ang lahat ng ito, Seth. Muling banta ni Miriam. Galit na umalis si Doña Isabel kasama ang dalaga. Hinanap naman ni Seth ang mag-iina niya pero wala ang mga ito. Nagpunta siya sa kwarto ng mga ito, sa balkonahe at maging sa pool area pero wala ang mga ito. Pinuntahan niya ang mga kasambahay. Nakita niyo ba si Ashley at ang mga bata? Nandiyan kasi ang kotse niya pero wala sila. Imposible namang umalis sa mga yun ng walang dalang kotse at hindi rin sila nagpaalam sa akin. Nag-aalalang tanong ni Seth. Sir, umalis na po sila. Kabadong sabi ng kasambahay. What do you mean umalis? Paglilinaw niya. Halatang takot ang mga kasambahay. Pinalis na po sila ng mama niyo, sir. What? Bakit daw? Hindi ko po alam. Nang nadinig ko lang po ay sinasaktan niya kanina si Ma'am Ashley at pinapalayas na po sila. Si Ma'am Miriam daw po kasi ang gusto ng mama niyo para sa inyo. Sir, huwag niyo sanang sabihin sa mama niyo na kami ang nagsumbong. Baka pag initan ho kami, natatakot ho kami sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Alam niyo ba kung saan ko maaaring makita mag-ina ko? Hindi ho namin alam pero baka ho bumalik sa dati nilang bahay. Hindi sila babalik doon dahil alam nila mapanganib. May alam ba kayong maaari nilang puntahan? Wala ho, sir, pero baka hindi pa ho sila nakakalayo. Subukan niyo mag-ikot sa village o sa katabing barangay. O sige, salamat. Agad na sumakay si Seth sa kanyang kotse at nag-ikot sa kanilang village pero bigo siya. Sa kabilang barangay siya sunod na nagpunta. Madilim na noon at umuulan pa kaya naman lalong nag-alala si Seth. Ilang sandali pa nagdaan ay nakita niyang isang waiting shed. Madilim doon pero may nakita siyang gumagalaw. Tumigil siya sa tapat ng waiting shed at nang bumaba siya ay agad siyang tinawag ng mga bata. Tatay! Sigaw ng triplet sabay takbo at yumakap sa kanilang ama. Nakaramdam ng matinding awa si Seth sa mga anak niya. Basa na ng tubig ulan ng mga ito at nanginginig sa lamig. Nakalugmok naman sa sahig si Ashley at halatang stress at problemado ito. Uuwi na tayo. Marahang sabi ni Seth kay Ashley. Ayoko nang umuwi doon. Pinagbantaan kami ng iyong mama. Ayoko may mangyaring hindi maganda sa mga anak natin. Wika nito at nagsimula na itong maiyak. Hindi tayo uwi sa bahay. Halika na. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ni Seth. Pero ang mama mo, wala ka bang tiwala sa akin? Humugot ng malalim na hininga si Ashley at saka tumayo. Kinuha nito ang mga bitbit na balutan ng mga damit nila. Nang nakasakay na sila sa kotse ay tsaka na napahagulhol si Ashley. Awang-awa siya sa kanyang mga anak na basa na ng ulan at gutom na gutom. Mag-check-in na muna tayo sa hotel at doon na muna tayo mamalagi habang inaayos natin ang gusit na ito. Wika ni Seth at pinisil nito ang kamay ni Ashley na wari ay sinasabing siya ang bahala sa mga ito. Tumango naman si Ashley at nagpunas ng mga luha. Tay, gutom na po kami. Wika ni Mimi. Inaantok na po ako at tumutulo na po yung sipon ko. Kanina pa po kasi kami nagbabasa ng ulan eh. Saan naman ni Lily? Pasensya na kayo mga anak. Babawi sa inyo ang tatay. Dumana muna tayo ng fast food drive-thru para makakain na kayo sa biyahe. Nakangiting sabi ni Seth na pilit pinapasaya mga anak. Wow, drive-thru! Sigaw ng mga ito na parabang napawi agad ang lungkot nila dahil kasama na nila ang kanilang ama. Matapos bumili ay agad na kumain ng mga bata. Napapasulyap si Seth sa rearview mirror at kita niya kung paano halos mabulunan na ang mga bata at sa bilis silang kumain at halatang gutom na ang mga ito.
Parang tinusok ng 1,000 kutsilyo ang puso ni Seth. Naghihirap ang mga anak niya nang dahil sa kanyang sariling ina. Nang makarating sila sa hotel, ay agad sila nag-book ng pinakamalaking hotel room. 2 malalaking kama ang kinuha nila. Magkasama sa isang kama, nakatulog ang 3 bata. Sa tindi ng pagod ng mga bata, ay agad sila nakatulog sa isang malaking kama. Nakakaawa naman ng mga bata. Nakatulog sila sa matinding pagod nila. Naiiling na sabi ni Seth. Magpahinga ka na rin, wika ni Ashley. Diyan ka na sa kama at doon na lang ako sa sofa. Tumabi ka na dito, napakalaki naman ng kama. Sure ka? Oo, lagyan na lang natin ng harang at ating pagitan. Ay, Bakit parang disappointed ka? akala ko gusto mo na rin akong katabi. Mahiya ka nga, nandiyan ang mga anak mo, kung ano-anong iniisip mo. Wala naman akong iniisip na masama. Piliyong sabi ni Seth. Natulog sila na magkatabi pero malaki naman ang kama at nilagyan pa ni Ashley ng mga harang na unan sa kanilang pagitan. Pero kinaumagahan ay nagising sila sa hagikik ng mga anak. Magkayakap na pala kasi silang dalawa at tuwang-tuwa naman ang mga bata. Oh, bakit nakayakap ka sa akin? Pasigaw na tanong ni Ashley sabay tula kay Seth. Naalimpungatan naman si Seth. Abay mali ko, ikaw yatang yumakap sa akin eh. Excuse me, hindi Pasigaw na sabi ni Ashley. Okay na naman po yan, nanay at tatay naman po namin kayo. Saad naman ni Riri. Masaya po kami kapag mag-asawa na kayo. Ganun naman po dapat yun, di ba? Kasi nanay at tatay namin kayo. Hirit naman ni Lily. Aba, ewan ko dito sa nanay niyo. Nililigawan ko na nga pero hindi pa rin ako sinasagot. Reklamo ni Seth na waring nagsusumbong sa mga anak. Isasagutin na nga sana kita kahapon kaso dumating naman ang nanay mo at yung fiancé mo. Baktol ni Ashley sabay irap. Hindi ko fiancé si Miriam. Alam mo naman yun, hindi ba? Pero siyang gusto ng mama mo para sa'yo. Grade 6 ba ako para masunod ang mama ko sa buhay ko? Nakangising tanong ni Seth at natawa si Ashley pati na mga anak nila. Aba, ewan ko sa'yo. Naupo ng diretso si Seth at hinawakan ng kamay ni Ashley. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak natin at kaya ko kayong ipaglaban. Mahal ko rin ang aking ina pero walang kahit sino makapag-iwalay sa atin. Talaga? Tila batang tanong ni Ashley at nagsimula na itong maiyak. Huwag ka nang umiyak. Ang sakit lang kasi ng mga nangyari kahapon. Masakit na nga ang braso at ulo ko sa pagsabunot ng mama mo tapos masakit din yung mga sinabi niya. Mahal kita pero natatakot na akong pagdaanan lahat ng yun ulit. Hinawakan ni Seth sa baba si Ashley at tinitigan nito sa mga mata nito. Ipaglaban mo ako please. Oo, pero huwag mo kaming pababayaan ha. Pangako. So, paano? Tinatanggap mo na ba ang pagmamahal ko sa'yo? Oo. Huwag mo sasayangan ang tiwala ko ha. Oo naman. Takot ko lang na mawala kayo ng mga bata sa buhay ko. Yay! Hindi naman lalayo sa atin si tatay. Sigaw ng mga bata at nagsisitalunan pa sa kama mga ito. Isang pilyong ngiti naman ang rumehistro sa mukha ni Seth at bigla itong nagnakaw ng halik kay Ashley. Aba, nangahalik ka pa. Nandiyan namang anak mo. Ani Ashley sabay hampas sa braso ni Seth. Ano naman? Mapang-asar na sabi ni Seth sabay halik muli kay Ashley. Pero sa pagkakataong ito ay sa labi na siya humalik. Kilig na kilig naman si Ashley pero pilit niyang itinatago kay Seth ang nararamdaman. Nagsimula na maglaro ang mag-ama at napatitig na lamang sa kanila si Ashley. Batid niya kung gaano kasayang kanya mag-aama. Naisip niya na kakayanin niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila. Mahal na mahal din naman niya si Seth at bukod doon ay alam niyang malaki ang magiging epekto sa kanyang mga anak kapag nahiwalay pang muli ang mga ito sa kanilang ama. Masaya pa rin ang kanilang araw. Dinala ni Seth ang mga bata sa pool ng hotel at doon sila nag-swimming. Kinagabihan naman ay sinurprise si Seth ang nobya. Halika, saan tayo pupunta? Magda-date. Ano? Paano mga bata? Huwag kang mag-alala, may secretary took care of it. Meron siyang professional nanny na magbabantay sa mga bata habang wala tayo. May mga sinetap din silang CCTV para nakikita natin ang mga bata habang wala tayo. Bakit ba kasi may pa-date-date ka pang nalalaman? Masaya naman ako nakasama kita, pati na rin ang mga bata. Alam mo, but I want the best for you. Hindi lang kita poprotektahan. Iingatan at pasasayahin din kita. Ang sweet naman.
Hindi lang tayo mga magulang, couple din tayo. Bukod pa sa mga bata, dapat masaya rin tayo. May point ka naman. So, saan tayo punta? Basta, secret. Ay nako, takot na ako sa mga ganyan sorpresa ha. Halakhak ni Ashley. Naggayak na ang dalawa. Dumating ang magbabantay sa mga bata at umalis na sila. Nagulat na lamang si Ashley nang tumigil ang kotse sa isang pamilyar na bar. Teka, alam kong bar na to ah. Gulat na sabi ng dalaga. Aba, dapat lang alam mo. Dito nagsimula ang lahat. Dito mo ako naging crush eh. Biro ni Seth at natawa naman si Ashley. Hinampas nito ang binata pero tila hinuli niyang kamay nito at saka hinagkan. Alam mo bang, hindi sana ako alis ang gabing yon. Talaga ba? Bakit naman? Naboboard na kasi ako sa buhay ko nun. Feeling ko walang saysay ang lahat. Walang sense. Nasa tuktok ako ng tagumpay pero mag-isa lang ako at malungkot yon. Mabuti na lang pala't umalis ka pa din, no? Oo nga eh. Kung nagkataon na hindi tayo magkakilala at wala itong mga batang to. Oo nga eh. Teka, ikaw, ano bang ginagawa mo doon? Wala naman sa itsura mo nagbabar mag-isa. Na-misdiagnose kasi ako ng doktor. Inakala niya na may cancer stage 4 ako. So, yun. Gusto kong masubukan ng lahat. Gumawa ako ng bucket list at isa sa mga sinulat ko doon ay ang makaranas na makipag-date. Saad ni Ashley. Natupad mo naman at sobra-sobra pa. Dahil may mga anak ka na ngayon. Naubod ng cute na kamukha ng tatay. Biro ni Seth. Oo naman, walang kasing saya pero ang hirap din ah. Minsan ba, nagsisisi ka na, nakilala mo ko? Usisa ni Seth. Hindi, bakit naman kita pagsisisihan? Ang dami mo kasing naging hirap ng dahil sa akin. Nung una, pinalaki mong mag-isa mga bata. Pangalawa, itong mama ko naman. Mahirap talaga. Hindi biro ang mga pinagdaanan ko pero alam mo, kung may pagkakataon na, ulitin ang lahat. Pupunta pa rin ako sa bar na ito at gugustuhin pa rin kitang makilala. Emotional na sagot ni Ashley. Talaga? Oo, ramdam ko naman na mahal mo ko at mabuti kang ama sa mga anak natin. Kahit matagal kayong hindi nagkasama at nakabawi ka naman agad. Salamat at na-appreciate mo mga ginagawa ko. Teka, bakit ba tayo nandito sa bar na to? Gusto mo lang bang mag-reminisce? Ang cheesy mo ah. Biro ni Ashley. Hindi lang ako nandito para magbalik tanaw. Gusto ko rin dito magsimula ang bagong yugto ng buhay natin. Seryosong sabi ni Seth at napakunot naman na noon ng dalaga pero bago pa man siya magsalita, ay lumuhod na si Seth at naglabas ng kahon ng singsing. Dito tayo una nagkita at dito ko rin nais na simula na magiging panibagong yugto ng ating buhay kasama ang ating mga anak. Gusto ko itang pakasalan, Ashley. Emosyonal na sabi ni Seth. Pero ang mama mo, natigil ang sinasabi ni Ashley na maglabas ng mga passports at plane tickets si Seth. Alam po sasabihin mo, tagawan ko na yun ng paraan. Ito mga passports at plane tickets natin. Nais ko ng flight natin. Kapag umuo ka, aalis na tayo bukas sa bukas din. May bahay na rin tayo sa Singapore. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay natin malayo sa lahat. Lahat ni Seth. Pero nandito ang buhay mo. Nandito ang mga negosyo at mga kaibigan mo. Nasa Pilipinas ang buhay mo. Bakit ka alis dito para lang sa amin? Nangingilid ang mga luha ni Ashley pero puno ang kanyang puso. Ikaw ang buhay ko. Kayo ng mga bata. Umuo ka lang at aalis na tayo. Doon na rin tayo sa Singapore magpapakasal at doon na rin mag-aaral ang mga bata. May mga negosyo naghihintay sa akin doon. Maging masaya tayo. Magtiwala ka lamang. Dagdag pa ni Seth. Hindi ko naiintindihan. Natatakot din ako sa maaaring mangyari pero may tiwala ako sa iyo. At sasama ako kahit saan ka pa pumunta. Mahal na mahal kita at pakakasalan kita. Umiiyak na sabi ni Ashley. Isinuot ni Seth sa dalagan singsing. Tumayo siya at niyakap ito ng ubod ng higpit. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako papayag na paghiwalayin tayo ng kahit na sino pa man. Ikaw makakasama ko hanggang pagtanda. Pagkasabi nun ay hinagkan niya sa labi ng mahaba at makabuluhan si Ashley. At gaya ng sabi ni Seth, kinabukasan din ay nagbasa na para lumipad patungong Singapore ang mag-anak. Humabol pa nga sa airport si Doña Isabel at Miriam. Ma, bakit kayo nandito? Tanong ni Seth na makita ang ina at dating nobya. Iiwan mo na lang ba ang lahat dahil sa babaeng yan? Baka nagayuma ka na niya. Handa akong iwan ng lahat para sa mag-iina ko dahil sila ang buhay ko at walang kahit anong halaga o material na bagay ang tutumba sa pagmamahal ko sa kanila. Pero paano ako? Paano lahat ang pinagsamahan natin?
Nagkaroon ka naman ng pagkakataon dati pero sinayang mo yun. Wala na akong galit o sama ng loob para sa'yo. Pero hindi na rin kita mahal. Makakahanap ka rin ng tao na mamahalin ka at pag nakilala mo ng taong yun, maging tapat at mabuti ka sana. I'm so disappointed with you, Iho. I'm sorry, Mama, pero dapat nga ako'y maging proud kay sa akin. Dahil ang anak ninyo ay marunong magmahal at manindigan sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Hindi ko ako galit sa inyo, Mama, pero gusto ko na maayos na buhay para sa pamilya ko. Umaasa ko na darating din ang panahon na matatanggap po sila. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Maaring hindi ngayon, pero umaasa ko na darating din yun. Ingatan mo po ang sarili mo, Mama, at mahal na mahal din po kita. Inalalayan ni Seth si Ashley at ang mga bata papunta sa loob ng airport at sumakay na sila ng eroplano papunta sa Singapore. Doon na sila nagpakasal at nanirahan. Naging masaya sila. Makalipas ang 1 taon ay nagbuntis na si Ashley. Naging matagumpay ang mga negosyong restaurant at grocery store ni Seth at naging payapa ang kanilang buhay. Dati pa man kasi ay pabalik-balik na din sa bansang binata kaya hindi din siya nahirapan na magtayo doon ng negosyo. Gaano man katagumpay ang buhay ni Seth sa Pilipinas, ay handa niya itong iwan para sa ikatatahimik ng kanilang pamilya. Dahil para sa kanya ay wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay kasama si Ashley at ang mga bata. Matagal na panahon sila nagkahiwalay pero hindi kailanman nawala ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sa huli ay naging masaya at tahimik pa rin ang kanilang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Lung cancer